Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Lunes! Kumusta ba ang Lunes ng gabi ninyo? Malamang yung iba ay mga nagulat. Opo, dahil hindi ang napakagandang boses ni Brother June Banaag ang inyong mapapakinggan sa ngayon, ano? At sa mga susunod pang araw, ako po muna ang inyong pagtiyagaan, Nax. Oo naman. Pagtsatsagaan, pwede rin naman. Pero dati naman na tayo magkasama. Dati na rin tayo nagkarinigan dito sa ating mahal na programang Dr. Love Radio Show. Ako po, si Kuya Poy. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat ng mga napapaisip. Sa lahat ng mga medyo nagmumuni-muni pa kung hahabol nga ba sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy tomorrow. Kung hindi naman buo sa loob, pahinga na lang. Makinig na lamang dito sa Dr. Love Radio Show. At napapakinggan na nga po tayo sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Mega Manila. Magandang gabi po. Magandang napapakinggan din tayo at napapanood sa Facebook page natin sa 92.3 True FM at sa Channel 19 sa Signal Cable. Good evening po sa inyong lahat. Ako nga po si Kuya Poy na inyong napapakinggan din tuwing tanghali, alas 12 sa programa naman na Heart to Heart na hindi naman nalalayo sa mga tema ng pinag-uusapan ninyo dito sa Dr. Love. Mga usapang puso, sa pamilya, sa magkakapatid, sa mga magbo-boyfriend, mag-girlfriend. Syempre, hindi naman makakawala ang mga kwento ng mga kabit. Ayan, di ba nga? Pakishare na nga rin po sa ating live stream ang ating episode for tonight. At syempre mga kapatid, i-follow na rin, i-like at i-share ang ating social media accounts as in now na. Ganito lamang naman po yan. Hanapin lamang at Radyo 5 True FM. Kung hindi nyo hahanapin, i-type nyo na lang. Ayan, sa search box, di ba? Ayan ayan sa mga nakikinig sa radyo at Radyo 5 True FM. One word po yan. Pwede na kayong mag-follow nga sa Facebook, sa X, yung dating Twitter, sa TikTok, sa Instagram, at syempre, lalo na sa YouTube. Sa YouTube natin. Sige mga kapatid, wag po kayong mahiya. At para naman sa mga nais nga pong maging bahagi ng ating programa at magbahagi rin ng inyong mga kwento, mga kuro-kuro, pwede po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ang inyong contact number. Di kaya itumawag sa ating hotlines. Ay nako, bagong-bago ang mga hotlines natin ngayon. Bagong-bago. Amoy plastic pa. Katatanggal lamang sa plastic, kade-deliver lang. Bango-bango. Amoy mansanas, parang galing sa package, balikbayan box. Eto po ang mga bagong hotlines natin. 8689-3289 at ang 8689-3290. Kung hindi gumana sa 89, doon sa 90 yung ending. Ganun yan 8689-3289 at sa 8689-3290. Sa oras nating 16 na minuto makalipas ang bago mag-alas 10 ng gabi. Ayan may makalipas, bago. Nalilito si Kuya Poy. Ayan 16 minutes before 10 p.m. Ayan. Meron lamang po tayong mabilis na break para sa ating pagbabalik. Syempre, hindi dapat matapos ang ating bawat araw nang wala tayong mabuting balita. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita mula kay Lucas, 10 kabanata, nagsisimula sa 25 hanggang 37 talata.
Ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya. Tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka, at ganun din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Napakaganda naman ang mabuting balita natin ngayon mga kapatid, ano? Ayan, isang napakagandahong paalaala sa sino nga lang ba ang ating itinuturing na mga kapwa-tao. Yan. Alam niyo kasi marami ang hindi nakakaalam na kapag yung mga paring Hudyo, yung mga paring Hudyo, syempre, pari nga pare, ibig sabihin, ganun din naman yung mga Levita, galing yan sa lahi ng mga pare, mga nagsisilbi pa. Nagsisilbi yan, pero umiwas, sila mismo ay umiwas at kalahi pa nila. Yung lalaking binugbog, yung lalaking kaawa-awa, ayan, pero yung isang Samaritano, noon ho kasing panahon na yon, magkaaway ho yung mga lugar na yan. Okay, pati yung mga tao, kumbaga hindi nila tinuturing na mga kapwa nila yan o kaaway. Pero sino nga ba ang tumulong dito sa ating mabuting balita ngayon? Yung pamismong kaaway. Kaya naman ho, isa sa mga magaganda, i-simplify natin ang leksyon na makukuha natin ay kung papaano nga ba tayo makipagkapwa-tao. Ang tutulungan mo lang ba yung tao na nakakatulong rin sa'yo?
Ha? O mag-e-eleksyon, nagfa-file sa paligid natin ng mga COC. Sino ba ang mga bibigyan natin ng suporta? Sila ba mga sumuporta lang sa atin? Dito pa lang malalaman nyo na. Dito pa lang malalaman nyo na kung sino yung mga marunong makipagkapwa-tao. Oo, yung iba dyan, hindi lang napagustuhan, hindi lang napagbigyan nung nakaraan. Abay, tinatakwil na yung politiko na maayos naman ang hangarin sana para sa mga lugar nila, 'di ba? At doon sa kanilang mga posisyon. Pero dahil sa hindi napagustuhan, tinatabla na. Feeling nila sila lang yung dapat. Alam niyo 'yon, 'di ba? Hindi mo tutulungan kapag hindi ka rin tinutulungan. Kaya nako, anong pinagkaiba mo nga? Doon sa kaya tayo mas maigi. This is what I'm trying to say, mas maigi at mas mahirap gawin yung mahalin at tulungan yung ating kaaway. Kesa doon sa tayo ay magmamahal lamang yung taong mahal tayo. Anong difference? Anong importansya nung ginagawa mo? Mahal ka naman nung taong yun. Tama lang na mahalin mo rin siya. Pero mas mahirap na gawin ay yung pagsilbihan at pagbigyan din ng serbisyo at lalo na ng pagmamahal yung taong itinuturing mong kaaway. Kaya naman, sa mga merong hindi ho kasundo ngayon, sabi nga, sa wikang Ingles, take the high road. Ayan, ikaw na lang ang umunawa. Ikaw na lang ang the bigger person. Yan pa, yung isang term na ginagamit dyan. Ikaw na ang umintindi sa kung ano man ang pagkukulang ng itinuturing kang kaaway. At yun ang mas kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Naks naman! Diba? Kaya mas masarap ang tulog, mas mahimbing ang tulog natin na mga nagpapatawad doon sa mga kaaway natin at tumutulong pa nga at that. 5 minutes bago mag-alas 10 ng gabi. At syempre, nako, eto na nga ho ang ating face-to-face, ang hirit ni Dr. Love. At napapanood nga po ang face-to-face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes 10:15 to 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula 8 to 9 ng gabi. Okay, at kung nais nyo nga po magkomento, maaari rin kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya naman ay mag-comment dito mismo sa ating live stream. Okay? O di kaya tumawag nga po ha? Inuulit ko, bagong-bago mga hotlines natin, baka magtataka kayo. Ayan, eto mga bagong hotlines natin, 8689-3289 at 8689-3290. Magkasunod lamang po yan. At syempre, ang title ng ating episode ngayong gabing ito ay Video kay Pamor, Puyat Pamor! Gaano nga ba kalakas ang kantahan sa kapitbahay, Ate Leia, para umabot ka dito sa face-to-face? Malakas Oo nga. malakas Ay, ho. sorry. Bayan. So, alam ko nagugulat. Malakas na Magugulat. malakas ho. Malakas na malakas ho. Mas malakas pa sa boses mo? Mas malakas pa po. Mas malakas pa sa mga tao dito sa paligid. Talaga? Okay, pero gaano ba ito kadalas, Ate Leia? Bakit ka nagagalit kung ito naman ay nasa okasyon ba? Araw-araw ba? Tuwing nga, 3 beses sa isang linggo. Inaabot ho ng hanggang alauna na madaling araw. Ay, bawal! Dapat mga 12:59 Bawal lang. yun. Kapag may Bawal. barangay ho, pag may barangay, tumitigil. 1 a.m., 10 Tumitigil p.m. sila. na alas doon. Nananadya ho. Pag alis ng mga barangay, game na naman sila sa kantahan nila. Okay, pero saan ba sila nagkakantahan? Sa loob o sa labas ng bahay? Sa labas ho ng bahay. Saka, naku, patay sila Sa doon. labas ho. Bawal pa rin yun. Pero sila lang ba ang may sing-alongan dyan sa lugar ninyo? Kayo ba nagsising-along din dati? Nagsisingalong din po kami. Oh, may, tapos? may mga kasiyahan din po sa bahay Okay. namin. Pero may limitasyon naman po. Pag may tulog na, kailangan patayin na yung hinaan naman ho. Okay, pero tanong natin ha, hanggang anong oras ang dapat sa pagkakaalam mo, Leia? Anong oras dapat nag-uumpisa at anong oras natatapos? 6 to
10, dapat, Oo. ano na yun nung video. Nadulas ka doon. Umaabot ka ng alas 12. Umabot to, pero mahina na. Kami-kami Mahina na lang na. po yung nakakarinig sa bahay. Kasi mahirap dun. talaga, no? Minsan ang tao Pero may talaga may natutulog ng alas may 10 na. Minsan may alas 9, lalo na pag may mga bata na may school o di kaya merong mga senior. Oo, nakakabulahaw talaga. Lalo na kung lasing na yung kumakanta Oo. tapos wala na sa tono. Saka mahirap na pag marami na nakapila. Siyempre, hintayin mo yung kanta mo. Totoo. Walo. Naku, Eh, ano ba dancing yan? queen pa naman yung nasa dulo. So, paborito. at sa lakas ng speakers niya, dahil ang sinasabi niya sa'yo, inggit ka lang sa speakers niya. So sa lakas ba ng speakers niya, masasabi mo ba na naririnig ito ng buong barangay? Buong barangay ho, nakakadinig mo. Pero, Hanggang yung kalsada namin. pero sinabi mo nakakarinig. pinuntahan na to ng barangay. Pinuntahan na ho, pero Naikanta dead rin man daw. lang ho sa kanya. Ang astig talaga ng taong to. Siga. Oho. Okay. Paano kaya sasagutin ni Reynaldo ang mga paratang ni Lea? Tawagin natin, Reynaldo, pasok. Sa mukha mo ha! Wag na. Hindi naman pinatulan ni Reynaldo. Oo. Kasi, okay, Reynaldo, bakit galit na galit itong si Lea sa video okay nights ninyo? Sabi mo, naiinggit lang si Lea sa kantahan ninyo kaya galit na galit ito. Bakit siya kailangan mainggit? Totoo po yung kasi po, dumadating po sa point na pag kami pa nagpapatugtog po siya, hindi po natin masabi na sinasadya po namin yung ganong sitwasyon po namin na pag nagpapatugtog daw po siya. Mas malakas po kasi yung aking kaya po siya nagagalit sa amin. Nagkakasabay kayo. Opo. Magkadikit lang ba yung bahay Opo, ninyo? pader lang po yung pagitan. Pader lang ang pagitan. Okay, so pag Pag nagpapatugtog, nananadya ka, Hindi ako nananadya. No. bakit kailangan kayong magkasabay kung pwede namang ikaw bukas, ako ngayon, yung ganon, no? So, minsan nagkakataon. Di po natin masabi kasi may dadating po yung mga barkada ko na nakipag-inuman, tapos nag-inuman din po sila. May ganun pong darating eh. So, ano nangyayari pagka ganon na nagkakagulo kayo? Imbis na nag-enjoy kayo, nag-aaway na lang kayo. Nagpapalakasan kayo ng speaker. Yung mga tropa ko rin po, hindi ko naman mamalayan. Siyempre po, akala na po niya, nananadya na po ako sa ginagawa ko. Sobrang lasing na po siguro ako. Yung mga tropa ko naman, lalong nilakasan. Hanggang anong oras ba kayo nag-uumpisa? Mga hapon po. Okay, hapon hanggang... Mga, sabi natin bago mag-10. Isang beses lang po nangyari sa akin, mga Hoy, alauna na yun. po. Hindi ka Totoo yun. tumingin ng Amin, oras hindi ko- mo, ha? Totoo yun, Mayos mga ka. alauna, mag-alauna kasi. Birthday ko po yun. Hindi ka marunong Isang beses lang yun, tumingin ng birthday Opo, oras mo. birthday ko po. Yung iba, yung karaniwan. Bago po mag-alas 10. Ayun. Pag nasita po kami ng barangay, napasok na po kami sa loob. Doon na po kami nagiinuman sa loob. Okay, so totoo ba na pagka nasita kayo ng barangay, pag alis ng barangay, tutugtog ulit ng malakas? Yung mga tropa ko po kasi makukulit eh. So, Pag sinaway ko po, sabi niya, hindi yan, huwag ka matakot dyan. Ganun po. Angas mo talaga, ang angas mo. Angas okay. mo. Actually, mamaya meron naman tayong trio tagapayo. I think kailan marinig ang trio tagapayo, lalo na si Attorney Lorna, no? Kasi meron talagang... may mga kaso sa ganyan, yung nakakabulahaw tayo, nakakastorbo tayo. Pero ako naman bilang tao, paano ba talaga tayo nag-e-enjoy nang meron tayong kalayaan sa pamamahay natin, 'di ba? Pwede kasi tayong mag-enjoy, pero yung mga bisita natin, responsable natin yan, Reynaldo, ha? Apo. Hindi natin sila pwedeng, kasi mga barkada ko, hindi ko masaway. Ako, sinasabi ko diretso sa mga kaibigan ko na, hanggang ngayon lang tayo, tapos hanggang ganitong oras lang tayo, ha? Okay na, hinaanan natin. Kasi tayo naman ang puputukan, tayo nakatira dun eh. Tayo ang babalikan ni barangay. Sa inyo naman, Ate Lea, bakit sa tingin mo nagkakataon na nagkakasabay pa kayo nagpapatugtog? Inano niya talaga. May galit to sa akin niya ng matindi. Bakit? Ano ba yung sa tingin mong galit niya? Wala akong galit sa'yo. May galit ka sa akin. Ano nga, Lea? Inaano mo yan eh. Wala akong galit sa'yo. Lagi na lang, inaano mo. Yung e-bike mo, Ikaw ang may galit sa akin. nakakanda lang yan sa akin. Pagdadaan niya ako, lagi kayo nakatingin sa akin na masama, di ba? Dalawa kayo. Lagi niyo pinagkikisisan. Sino yung isa?
O, chismosa kami. Ganon, ba dumating natin sa barangay, di pa tayo ang nakontento, dating nakarating pa tayo chismosa dito. kami, ha? Okay. Oh, diba? Reynaldo, yung meron kang e-bike na nakahambalang, sa tingin mo yan din yung... Sa harapan po ng bahay namin. Pag dumadaan po ako, pinapatabi ko lang po sila. Nakahagang na nga yung mga inuman nyo, pati e-bike mo, nakahagang pa din. Yung ano Di ko, totoo yan. yung tindahan ko, wala nang nabili. Ha? Perwisyo ka sa akin sa hanap buhay ko. Ha? Ilang beses kitang kinausap ng maayos, pakihinaan yung video mo. Kasi ako'y natutulog na. At may hanap buhay pa ako sa umaga. Ha? Isang beses lang nangyari yung Telea. Isang beses lang nangyari birthday ko. Inaabot ako ng madaling araw. Ilang beses na ba Pero yung kinausap birthday ko mo kayo. na yun na dadating? Ha? Ang dami mong birthday naman. I'll be very honest with you, tatakot ako na pumunta sa inyong lugar. Di ko alam kung ginagawa niyo yung ginawa niyo rito sa barangay. Parang isang lugar yan, ha? Pagkakapitbahay. Nakakatakot lumaki yung mga anak namin dun sa lugar ninyo. At sana tablan kayo dun sa sinasabi ko. Sa simbahan natin, meron tayong tinatawag na Synod on Synodality. Medyo malalim. Hindi ko na maintindihan eh. Synod on Synodality. Ano raw dahilan at ginawa ng simbahan ito? Yung mga nagsisimba sa inyo, nadidinig nyo na yan. Ang purpose ng simbahan para makinig sa boses ng bawat isang kaanib ng simbahan para malaman ang problema, ma-address ang problema. Kung may magandang nangyayari, mapuri kayo ng simbahan at ipagpatuloy yung magandang ginagawa natin. Mukhang wala tayong synodality kasi nagsasabayan tayo rito ng pagsasalita. Sa komunikasyon, may isang nagsasalita, may isang nakikinig. Kailangan yon. Isang nakikinig, isang nagsasalita. Hindi pwedeng puro salita lang. Kailangan may nakikinig, no? Obviously, sa inyong magkakapitbahay, nawala yung synodality, nawala yung pakikinig, yung pagko-communicate. Kasi, ewan ko naman kung anong nirereklamo ni Leia na masyadong maingay itong si Reynaldo doon sa kanyang pag-videoke sa kanilang bahay. Yung pala naman sinasabayan. Sinasabayan naman pala ni Leia ng pagpapatugtog din at pagkanta doon sa kanyang bahay. So, sino dapat magreklamo sa inyong dalawa? Yung kapitbahay ninyo ang dapat na nagre-reklamo at kayong dalawa ang dapat nire-reklamo. See? Now, tama, meron tayong batas, Reynaldo at saka Leia, hanggang 10 p.m. lang. Mahusay kayong kumanta o hindi mahusay, hanggang 10 p.m. lang kayo. Pero hindi yan nangangahulugan, and I'm sure si Attorney will agree with me, na hindi porke nasa oras tayo ng pagkanta, itotodo natin ang volume ng ating speakers para madinig ng kapitbahay natin. Kung maganda kayong kumanta, miski hindi nyo na itodo yan, maa-appreciate ng tao. Actually, kaya tayo kumakanta sa videoke, sa karaoke, gusto nating ma-appreciate natin sa sarili natin yung ganda ng boses natin. Hindi kayo nagko-concert. Manong, wala kayong bayad. Huwag niyo sayangin ang boses niyo. Nagsusubigaw kayo, hindi kayo ma-appreciate. Babaan niyo lang. Babaan niyo lang ang volume and enjoy your music. Whatever genre yung type mo, enjoy mo lang. Yun lang, tandaan nyo ho, sana tumanim sa isip nyo, nakakatakot po na pumunta sa inyong barangay sa klase ng pinakita nyo sa amin dito. Pagpasok pa lang sa set, away na hinahanap. We are not civilized people pag ganyan. Baguhin po natin yan. Maraming salamat, Dr. Love. Ay nako, yan na naman nga mga kapatid, ano? Ang mga eksena sa face-to-face, ang hirit ni Dr. Love. 'Di ba? Kita nyo naman, there is no such a thing as absolute freedom. Oh, malaya ako na gawin ang lahat ng gusto ko dahil baluarte ko to, teritoryo ko to.
video kay Pamor, puyat Pamor. Ano ba naman yan? Oh, ayan. Uy, mag-good evening muna tayo kina Francis Anthony Gador mula sa Antipolo City. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid, ha? At syempre, si Evelyn Fortunado. Magandang gabi rin po sa inyo. Sina Aleni Hungko at para nga sa mga nagtatanong kung nasan si Brother June Banaag, siya po ay nasa pilgrimage. Okay, nang huli ko pong makita, dahil friends kami sa Facebook ni Dr. Love, ang gaganda ng mga picture-picture nila. Nasan ba yun? Nasa Portugal ba? Nasa Portugal na yata. O kung saan, sa Europe. Yan, para sa kanyang pilgrimage. Kasama ang ilan pa mga kapatid natin. Ayan, sina Carmelita Neira. Good evening po sa inyo. Angelita Banataw, Marvin Riabad. Attendance check from North Caloocan. At sina Rodolfo Cruz, Lori Flores, watching from Pasay naman. Susan Montinola, good evening po sa inyo. Cherry Carion, thank you so very much. At syempre, ang ating mga balita, susunod naman. Maya-maya lamang mga kapatid. Sa oras nating 8 minutes makalipas ang alas 10, manatiling nakatutok. Dito lamang sa The Dr. Love Radio Show with yours truly, Kuya Poy. Mga kapatid, ang oras na natin, it's 19 minutes. Makalipas ang alas 10 ng gabi. Napakabilis nga naman po ng oras, Pero hayaan na natin ang oras na magmadali. Okay? Kung nabibilisan po kayo, para sa lahat ng mga nasa lansangan ngayon at medyo pagod na, o uuwi sa pamilya, ayan, o kaya naman, papunta pa lamang sa trabaho, wag nang magmadali, lalo na kung medyo nakikitang medyo maluwag ang kakalsadahan. Dapat meron pa rin pag-iingat, ha? Bawat kanto, kailangan mag-slow down, okay? Lalo na kung kayo ang nasa Manibela, hindi ho porke, maluwag mula sa malayo. Paano kung yun din ang iniisip no nandun sa kabilang kanto, sa biglang bubulaga doon? Diba, naku, delikado ho yan. Kaya wag nang magmadali. Hayaan na yung oras ang medyo mabilis. Okay? Pero tayo ay wag magmadali. Yung sinasabi nilang una-una lang yan, wag naman sana. Diba? Pag-iingat. Yan po ang ating unahin sa araw-araw. Magandang gabi muna kina Lina Ho, kina Wilms Reyes at sina Avalon Mates. Ganun din sina Benito Haralve, Herbert Gaor. Ayan, at nasan pa? Si Mitch Bernardo ng Giginto, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo. Sana nagustuhan ninyo yung pinatugtog natin, na Peaches and Herb Reunited. Dahil feeling ko medyo matagal-tagal yata akong nung huling humalili kay Brother June Banaag. Dito sa ating Dr. Love Radio Show. Kaya feeling ko naman ay pinapapasok nyo naman ako sa inyong sa inyong mga tahanan, sa lahat ng mga nakikinig pa rin sa atin. Ayan, at lalo na nga, yung mga nandun din, mga kumakaway-kaway dito. At medyo maiinit ang ulo yata. Yan, si Papa Monski ng Cebu. Mainit ang ulo, hindi na bati. Ayan, sina Evelyn Leader. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Okay. At syempre, dahil nga unang Lunes ng Oktubre, ano naman ho tayo? Balik tulaan, hugutan muna tayo kasama si Lance Abellion. Isa rin to sa mga na-miss ko. Si Lance Abellion, ang ating spoken word artist. Naks naman. Andito na ba si Lance? Ayun. Hello po. Yes po. Hello. Kumusta ba, Lance? Yes po, Kuya Poy. It's nice po to see you again after a while at magandang gabi rin po sa ating mga listeners tonight. I'm good, I'm fine. Sana na-miss mo rin yung mga kasamahan natin dito, sina Mike Santillan, sina Jenjen Morales. Hindi mo ba sila nami-miss? Ayo po, syempre, na-miss ko po yan. Lalo na po si Miss Jen, yung EP. Actually, tuwang-tuwa nga po ako nung bumalik siya. Bago lang si Sir yan. Mike, Bago lang yan dito hindi ko nakilala. Di ba? Si Jen. Ewan nga ba, ba't bumalik pa yan
Pero seryoso po, na-miss ko po ang Radyo 5 crew, si Sir Mike, yan, si Jai, yan. Yun, okay. Nandito sila lahat. Present, Lance. O ano ba ang, saan ba hugot ang inspirasyon na mga ibibigay mo sa amin ngayong gabi? Okay. So syempre po, no, dahil nga po ikaw po ay humahalili muli ngayon after a while. Syempre po, sa mga few weeks ago na medyo hindi tayo nakapag-era dahil po sa maraming bagay, nakabisihan. At ngayon, ang tula po na bibigkasin ko po ngayong gabi ay isa pong tula na may kinalaman sa isang bahagi ng ating katawan na ginagamit natin sa paglalakad. Ito ay ang ating mga paa. So, ang pamagat po ng tula ko po ngayong gabi ay paa. Paa. Sa simula pa lamang, nung tayo ay mga bata pa, ang ating mga magulang ay ang nagtuturo sa atin kung papaano ang humakbang. Sa kabila ng rupok nating taglay noon ay nariyan lamang sila. Hawak-hawak ang ating maliliit na mga palad sa pag-iingat nilang tayo ay madapa. O kung hindi pa kaya, nakasuot ang ating mga paa sa tila sasakyang may mga gulong para tayo ay makausad. At doon, nagsisimula tayong isaisip na ang ating mga paa ay may kakayahang humakbang paunti-unti. Sa paglaon ng panahon, madalas, sa patuloy nating pag-usad ay natatalisod tayo ng mga matatalim na pananalita ng iba na darapa sa kanilang mga pagbatikos at pagtuyan na pipilayan sa hindi nila inaasahang paglayo at paglisan. Nagkakasugat at nagkakakalyo sa pagtatangka nating pagakbang ng tahasan sa mga bubog, mga tinik at mga bagay na maaaring maglagay ng mga harang para maranasan natin ang kaginhawaan. Matapos ang lahat, maaaring makapag-iwan ito sa atin ng mga peklat, ng mga pilat, ng mga benda at tahi. Ngunit hindi nito matitibag ang kakayahan nating muling pangarapin ang pag-ahon na riyan ng mga tao sa paligid natin na magsisilbing saklay at gabay na marapat na hindi palingunin na ang kahapon. Nagpapaalala ang ating mga sandali ng pagkaguho ay mananatili na lamang silang mga tandaan ng minsan nating pagkasawi. Subalit sa tulong ng mga aral na iiwan nila, gamit ang ating mga paa, dahan-dahan, ng marahan, makababangon tayong muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Lance Abellon. O, kita nyo naman. At syempre, no, parang nahugot din ni Lance ang ating tula ngayong gabing ito dahil na alala mo rin yung mga paa ni Brother June Banaag na na malayo na. Pilgrimage po sa ngayon, sa Portugal. Malayo na ang narating sa ngayon ni Brother June Banaag. Ikaw ba nakarating ka na rin sa pinuntahan ni Brother June? Ay nako, hindi po. Pero one of these days po kung loloobin po ni Lord ay sana nga po, isa po sa mga pangarap ko talaga ay makasama po sa pilgrimages ni Brother June at ni Dr. Love. At ayun, na makapunta sa Roma kasi ang Europa po ang isa sa mga pinaka-dream destinations ko, bucket list ko. So ayun. So regards po pala kay Brother June, ingat po kayo dyan. Yun, kita mo naman. Lance Abellon, mga kapatid, maraming salamat sa iyo. Yes po. At syempre po, binabati ko nga po pala syempre si Sir JC Calasikas ng good evening, si Mommy Edna Abellon ng good evening, at syempre po ang mga kasamahan ko po sa Laya PH. Muli po, maraming salamat Kuya Poy at sa True FM team. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa iyo, At sa lahat nga po ng mga, sabi nga ni Lance, yung tula tungkol sa paa. Kita mo na simpleng-simple pero kapag ka nasaktan, kapag ka na-murder, hindi naman pwedeng tumigil na lang tayo basta sa buhay. 'Di ba? Pagka tayo ay nasugatan, tigil, hindi pwede. Tuloy lang. Tuloy lang. Push lang tayo ng push. Okay, sa oras nating 27 minutes, makalipas ang 10:00, tuloy muna tayo sa mga magagandang musika dito sa ating The Dr. Love Radio Show with yours truly, Kuya Poy.
Radyo 5, True FM, dito tayo sa totoo, 16 minutes bago mag-alas 11 ng gabi. Yan na nga po ang ating tamang oras mga kapatid, 10:44. At napapakinggan nyo pa rin ang inyong lingkod, pansamantalang humahalili kay Brother June Banaag para dito sa Dr. Love Radio Show. Ako po, si Kuya Poy, na inyong nakasama rin tuwing tanghali dito sa stasyon na ito. Nox. Sa programa nating Heart to Heart. At syempre, isa rin sa mga na-miss ko naman ang makausap nga po kayo. Lalong-lalo na, hanggang gantong oras, talaga naman, nakikinig at tutok na tutok mula pagbukas namin dito sa 92.3 hanggang sa magsara. Ayan, eto si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Magandang gabi po sa inyo. Isang maganda, mabiyaya, mapagpalang gabi sa iyo, Kuya Poy. Yan yung gustong-gusto ko, no? Yan lagi ang intro spiel nitong si Aling Lourdes. Kumusta ka na, Aling Lourdes? Ito, kagagaling lang po, galing sa sakit. Ay, naku, kaya pala medyo matamlay ang pag-uusap natin. Ha? Oo nga po. Ilang araw ka naratay? 5 days. 5 days din. Kasi nagtataka rin yung mga rito, no? Yung mga kasamahan natin dito. Sabi hindi yata tumatawag si Aling Lourdes. Ano ba naging diferensya, Aling Lourdes? Rinangkaso ako. Naku po. Kuya. Ano bang ginagawa mo bago ka natrangkaso, naambunan? Yes po, siyempre nagmamasahe po. Oo. Pag-uwi namin galing sa mall, yan. Ayun na. Kasagsagan ng ulan, na bagyo. Yan. Oo. Rinangkaso ako. Kaya, kanina lang din niya ako nakapasok. Mahirap talaga pagkapagod pa yung katawan, tapos naanggihan ng ulan, hindi naman din siya. Kayo ba, di ba, ikaw ay nagmamasahe, maghapon yan, halos maghapon na nagmamasahe. Kailan na ang ligo nyo niyan? Kinabukasan na, ipapahinga na yon. Yes po. Alcohol na muna. Para malinis yung katawan, ano? August na lang yung isang bote na alcohol. Oo, para malinis yung katawan sa gabi, tapos bukas na, bago pumasok, yun ang para ka rin, para ka rin nag-ihaw-ihaw. Di ba ganyan din yung sinasabi sa nagluluto ng ihaw-ihaw? Tapos ngayon, doon sa mga nagluluto, Aling Lourdes, ng, anong tawag mo rito? Yung, yung may uling? Yung may uling sa ibabaw, may uling sa ilalim. Ano yan? Bibingka! Bibingka! Maiinit sa katawan. Opo, bibingka, tupig. Yan po yung mga niluluto ng Opo. Wala nga pala si Brother June. Umalis po siya nung... Sayang nga po, hindi ko na siya nakausap nung Friday. Opo. Tumawag ka ba nung Friday? Hindi nga po kasi yun nga po, masama rin ang pakiramdam ko na noon. So sa ngayon, medyo ilang araw ka pa rin hindi nakapasok. Hindi ka pa rin nakabalik? Nakapasok na po ako kanina po. Kanina. Ayan, okay. Alam nyo, tumawag si Aling Lourdes dahil gigil na gigil at gusto magkomento doon sa napakinggan niya, no? Na natin kanina, na Hear It ni Dr. Love. Yan, face to face ang Hear It ni Dr. Love portion. Yung video kay Pamor, Puyat Pamor. Sige nga. Ano mas... Okay lang naman po sana kung hindi nakakabulahaw ng kapitbahay. Kapag nakakabulahaw na, ay iba na pong usapan yun. Papaano yun? Lumalampas na sa oras? Kasi may oras na ang pagbivideo hanggang alas 10 ng gabi. Diba? Opo. O kahit ba dyan sa inyo sa La Union, effective naman yun, diba?
Opo, kahit doon po sa Pangasinan po, sa amin. Oh, doon ganun sa din. Pangasinan. Oh, yan. Bawal na talaga kapag ka alas 10 na ng gabi, sabi nga ni Brother June kanina, doon sa hirit niya, maganda, hindi maganda ang boses mo, tumigil ka na. Alas 10 na Meron pa nga po na sintonado na nga, sige pa rin, kanta pa rin ang kanta. ano ba dapat gawin kapag ka ganun? Sintonado na nga, kahit alas 5 pala ng hapon, kailangan i-report na. Dapat patayan na ng kuryente. Hindi. Alam mo, ito para doon sa Aling Lourdes, papayag ka ba, lalong-lalo na, meron naman kasing volume control, yung mga videoke na yan. 'Di ba? At isa nga yan talaga sa source ng entertainment natin. 'Di ba? Pampasaya, para nga pagka may nagse-celebrate ng kung anumang special na araw na yan, okay naman yan. Pero meron nga kasi na mga bisita o kahit na yung nagrenta mismo nung videoke. Ewan ko ba, bakit ang gustong-gusto nila yung kapag ka nakahawak ng mikropono, yung mag-iingay? Kaya nga meron ng mikropono, kaya meron pang speaker. Ibig sabihin, malakas na yan Malakas na, pero yung iba naka-mic na, todo pa yung volume, sisigaw pa. Hindi ko makuha yung anong yun, Meron nga pong ganun na kahit na malakas na nga po, yung parang malakas yung audio pa ng mic yung pinito na, hindi pa rin. Kaya nga kung sumasabog lang yung mga, pero hindi, nasisira rin yung mga speaker ng ng mga videoke. Kaya naman sana, ang musika ay manatiling musika at yung singing voice ay panatilihing singing voice. Kapag kalasing na, pwede ba? Doon sa mga nag-rent ng mga ganyan, ng mga videoke, lalo na ngayon. Yung iba, Lunes na Lunes. Ang gagawin pa nung iba, alam na may trabaho bukas, mag-celebrate ng birthday ngayon, yun nga yung pangangatwiran. Birthday ko ngayon Ngayon lang naman to Minsan lang to. Paano naman yung trabaho ko bukas, kapitbahay mo ko? Maaga pa ako. Diba? Tsatsagain namin yan. Ha? Diba? Mali naman yun. Konsiderasyon. Yun nga po. Nawawala na po sa magkakapitbahay yung ganun na Aling Lourdes, medyo napuputol-putol. Opo. Kahit na yung kapitbahay nila mabulahaw, bahala na. Ikaw ba kumakanta rin sa mga video kay Aling Lourdes? Kumakanta rin po, pero isa lang po ang kinakanta ko. Sige nga, sampulan mo nga kami. Alas 10:52 na ha? Oo, wag ka nang sisigaw, tahimik na kanta na lang ha? Sige nga, kanta mo nga kami, kahit yung chorus lang, nung paborito mo. Opo. Kung bibigay sa'yo ang pag-ong ito, makakapasok. Ano po? Yun lang po. Alam mo, Aling Lourdes, parang ayoko na maniwala na may sakit ka pa. Parang pinagaling ka na talaga, no? Magaling na, buong-buo na yung boses palakpakan naman natin si Aling Lourdes. Palakpakan. Ang galing naman. Magaling na to. No, hindi lang sa pagkanta, magaling na rin ang pakiramdam. Opo, thank you very much po. At papasok ko po si Lance. Yung kanyang napakagandang tula ay masyado ako sa ganda lahat ng tula. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, Lance. Ang suporta ko sa'yo pa rin. At sa inyong lahat sa radio ginagawa at ano ka mo, Poy, mag-iingat ka rin, Kuya Poy. Opo. Mag-iingat. Opo. Opo. At lahat ko ng mga itak sa radio. Opo. Yan. Okay. Si brother, kung nakikinig man po, brother, pagbalik mo ng pinakamasarap na sa Europe.
po ako. Ano, Opo. alam mo, Aling Lourdes, nagpuputol-putol na yung linya mo, ha? Ayan, pero sige, maraming salamat and I'm sure maririnig, review ni Brother June ang iyong pagbati naman sa kanya sa Europa. Okay? Ayun na nga. Oh, 'di ba nga? Oh, bumitaw na ang boses. Oh, yung telepono, ang linya ng telepono natin kay Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Maraming salamat, ha. At syempre, nako, ilang pagbati na lamang lalo na sa mga kaibigan nating mga nakikinig kay Dustin Marcelo. Oh, si Dustin. At syempre, sa pamilya Marcelo na rin, kina Kuya Alex o kina Ate Net. Thank you sa aking inaanak na si Carl. Thank you so very much. Jonathan Baluyot, my friend from Balanga, Bataan. Ayan, sa Puerto Rivas. Sa Bataan. Thank you so very much sa inyong pagsuporta. At syempre, bukas po, ha, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan makinig sa tanghali ng ating Heart to Heart, usapang puso sa puso. Kasama niyo rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, at bukas sana ay nandyan pa rin kayo at tutukan ninyo ang ating programa tuwing gabi rin, itong ating The Dr. Love Radio Show. Sa ngalan nga po ni Brother June Banaag, ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, para dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.